Hello there, welcome back to our podcast. It's your Kuya Paz. It's been a while since we made our last episode at grabe po for sure. Na-miss nyo ang bawat isa. Na-miss ko kayo, na-miss nyo ako. Totoo ba? Dahil lang, para hindi maingay. Pop up yung Facebook dito. Alright, so ayun na nga. Kamusta po kayo? What's up? At ang tagal, no? Kailan pa ako last? Kailan ba yung last? October? September? Sobrang na-busy lang po. At alam ko busy din po kayo. For sure, kahit gumawa ako, baka hindi nyo rin pakinggan kasi na-busy kayo. Pero, all grace of God, by grace of God, ano ba? By all grace. Alright, all grace. Okay, mali. Ba't ba ang stupid ko mag-English ngayon? Okay. So ayun, biyaya po ng Tagalogin lang natin. Biyaya po ng Panginoon, tayo'y buhay pa. At nagiging productive, hindi lang productive, kundi tayo po ay fruitful. Grabe si Lord. Hindi. Bago yun. Kumusta po kayo? Comment naman kayo, no? At some of you here, parang na-miss ito, yung boses kong kahit medyo nananawa na po kayo, no? Yeah. Nakaka-bless kasi po, ano lang po kwento lang ako ng buhay ko. Kasi, ang daming nangyari, like, daming tinapos, yung mga magulang ko, parents ko, at yung brother ko nasa US sila ngayon, nagbabakasyon, naiwan po ako dito. At, hindi po totoo yung chismis, alright? Kasi parang naririnig, chismis. Narinig kasi ako parang nag-abroad daw yung mga magulang ko kasi magre-raise daw sila ng pampakasal ko. Magbibigay si Lord, mag-provide si Lord. Hindi, naiwan po ako kasi simple lang. Wala akong visa, period. Alright? Hindi naman ako pwedeng mag-illegal entry doon. Kailangan ng visa po doon. And sila po, they have multiple visa. Okay? Multiple entry. Okay? Ako naman ay multiple denied. Yeah, totoo po yun. Multiple denied ako. 2012, 2016, 2018, those attempts were all denied. Bang. Okay? Nakakalungkot. Pero sooner or later, in God's perfect time, for sure, makakapunta ako doon. Kasi pangarap ko talaga makanood ng NBA, yun lang. Ayun, makanood lang ako ng NBA ng personal. Kaya si Joshua, yung post niya po, di ba nakita ninyo? Pinost ko din. May holy inggit ako, Lord, bago mag-retire si Lebron, mapapanood ko siya. So, yun ang mga nangyari. Tapos, preparation for the wedding. Pray nyo po ako. And then, yes. Yung last time, for sure, you watched the video, na-bless kayo. Ang hirap pala mag-prenup shoot or yung pre-wedding shoot na tinatawag. Parang, teka, 2 hours lang kami natulog. Tapos, bakbakan, smile ka ng smile, tinginan. Minsan di na ako kinikilig pag yung tinitignan ko siya. Parang, okay, tapos na ba? Pipilitan na. Pero nakakapagod talaga. And, ma-appreciate nyo po yan kapag kayo na. That's why we have to honor and appreciate our friends na nagpapakasal pala. Kasi, ang hirap. Kaya, yung mga friends ko na sila Amir, sila Camille, sila John Lloyd, si Ivan, sila yung mga nagpakasal, sila Ate May, at yung mga nagbabalak magpakasal, you will appreciate yung preparation and yung hirap and yung gastos. But yeah, I really appreciate the people na talagang nagpe-prepare for their wedding. But it's beyond wedding, right? It's about marriage. So that's what I'm praying for, really. Yung marriage namin ni CZ ay ni Kina at ni Kina. Bakit? Magkaiba bang persons yun? Okay. Magkaiba ba si CZ or si Kina na maging okay at maging the best po. Pray nyo rin po kami. Sama nyo po kami sa prayer. Ha? Alright. Okay. Siguro let's dive in. Diba? Parang preaching. Let's dive into the word. Mayroon akong preaching syndrome talaga eh. Alright, kape tayo. O, di ba ang kulit ko? Tsaka ang natural ko. Anong masarap pag natural lang? Walang iniisip. Pero yun na nga, let's dive in sa ating topic for today's video. Nakita niyo yung subject, nakita niyo yung topic
for today's video, right? For this video or for this episode. For sure, nagtataka kayo at nagwa-wonder kayo nung ibig sabihin ko dyan. Yeah. Alam niyo po, kung bakit ko naisip itong episode na to, ang tagal na eh. Since nag-work po ako noong 2012, up to date, present. Ilang years na ba yan? 8 plus 4. Ilang years yun? 12 years. Pero hindi naman ako nag-work ng 12 years. Staggered. Ilang years ba? Kung susumahin ko, 2012 hanggang 2014. Okay. 2015. So let's say mga around roughly mga 10 years na ako nag-work or mga 9 years, something like that. Ang dami ko mga observations at parang ilang weeks ko ba bago to na-realize? Ay, bago ko sinabi sa inyo to. Parang 2 weeks ago, yes, ang dami ko na-realize kasi pagdating sa trabaho. Ang dami kong observations pagdating sa trabaho and then I tried to collate all those observations. Parang, observational experiment or naturalist, no? Hindi nung dating, di ba? Counselor. But I tried to collate all those observations and experimentals. And, bang! Ito na yon. Okay? Ito na yon. Ito mo sasabihin ko sa inyo, ito na yung natutunan ko. Maganda po sa atin bilang nagtatrabaho, bilang worker, bilang empleyado, businessman or boss, pastor, ministro, di ko alam kung nasang field ka ngayon. Maganda po sa atin dito, ma-distinguish natin talaga yung kaibahan ng pagiging objective versus subjective, destructive, /namemersonal. Nag-guess nyo ba? Kasi ang dami pong, ang daming mga notions na you're trying to be objective. You're trying to be objective na matapos yung isang trabaho at ginagampanan mo yung isang posisyon. At sa tingin at pananaw ng mga madlang people na katrabaho, especially your subordinate, parang feeling nila na pa-power trip sila and also very subjective ka na may personal ka at medyo destructive yung mga decisions mo. And one of the things I realize is we have to define and distinguish, is he objective or is he destructive? Is my boss destructive? Is my boss na may mercenary or parang nagpa-power trip siya or nagiging objective lang? Ang madalas na notion natin, kapag medyo labag sa kalooban natin yung isang bagay, especially decision making, na may mercenary agad. Power tripping agad. Ang tanong, willing ka bang mag-undergo sa isang proseso? Kasi alam niyo po, ang bawat kumpanya, ang bawat trabaho, and even churches, even discipleship, even leadership, there's always a process. So sometimes, yung mga leaders natin, mga bosses natin, yung mga employers natin, they have to make decisions na ikabubuti ng buong organization. Kasi they see the whole picture. They see the whole perspective of the organization, the church, or whatever it is. Okay? At ako naniniwala po ako, kapag boss ka, kapag leader ka, at kapag nasa top position ka, you see the whole picture, the aerial view. Alright? Kasi minsan, tayong mga rank and file, hindi ko pa minamalit yung mga rank and file, tayong mga subordinates, tayong mga hindi pa boss, alright? Pa boss pa lang. Sometimes, ang nakikita lang natin na trabaho is yung trabaho natin. But you don't see the whole picture of the scope of your work or the organization. Kaya minsan, akala natin, oops, pina-power trip ako nitong boss ko kasi hindi niya pinagbigyan yung decision ko. But in not knowing na yung boss mo may mas nakikitang relevant at mas maganda sa buong picture ng organization. Are you getting it? The reason I'm making and doing this episode and telling you this, maganda po bilang isang empleyado at bilang isang follower at bilang isang leader, ma-distinguish natin yung kaibahan ng pagiging objective at pagiging
na may personal or subjective. Nagigets niyo ba siya? Now, tandaan niyo po to. Ang basis po ng trabaho natin, hindi lamang po relationship. Okay? Baka matamaan yung matamaan dito. Ang basis po ng trabaho natin, hindi lang po relationship. Lagyan natin ng pagiging professional. Hindi lang relational, kundi lagyan natin ng professional. Yes, magandang base form sa trabaho or sa workplace natin is relationship or relational tayo. But hindi po laging relationship ang dapat pairalin. Bakit? Kapag puro relasyon, puro relationship, ano mangyayari? Puro kompromiso, puro iyakan. Remember this, we have goals to finish, we have goals to accomplish, kasi may mga sinet tayo, mga goals na kailangan natin, dapat matapos na ito. Dapat kailangan natin to. Ngayon, kung puro relationship bukas na yan, I trust you, akong bahala sa'yo. Sige, saan tayo pupulutin? Yes, the base form of our work is relationship. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi tayo professional sa trabaho natin. Good example po. For example, ako. I'm a pastor. I work sa isang church, Bethany Church International Philippines. At 90% po, hindi nga 90 95%, ang katrabaho ko po at ang nililid ko po ay puro volunteers. Some of them, nakikiusap ka. Of course, my work is to bring them to Christ. Mas mapalalim kami sa Word of God, mas matutong manalangin, but also to motivate them to serve for Christ, to give and support the kingdom, to go in missions, to go to missions, right? So ako, ang work ko po is to motivate them. Why? Because they are not full-time workers, they're not being paid, they're volunteers. Though hindi ko sila tinitignan ng mga volunteers, they're servants, alright? They're servant leaders. Pero let's be honest and let's face the fact. They're all volunteers, okay? Iba dyan, walang pamasahe. Iba dyan, hindi pinapayagan ng magulang. Iba dyan, busy sa trabaho. Iba dyan, busy sa thesis. Iba dyan, seryoso masyado sa studies. Now, look at this. Look at the scenario. Paano mo imo-motivate itong mga tropa natin na mag-serve? Not for me, right? Mag-serve para sa Panginoon, magbigay. Support the kingdom. Imagine nyo po to, busy na sila pero nagbibigay pa sila, nag-serve pa sila. Now, ako po personally, the base form of my role or my job or my profession or my calling, kung anong tawag natin dyan, pero I see it as my calling. My calling is relationship. Okay? I cannot impose, though I can, pero I won't. Okay? Hindi ako mag-i-impose na dapat ganito kayo, dapat. So, nakikiusap ka, you're praying, in-encourage mo sila, ganito ang maganda po natin gawin, ganito po ang maganda natin gawin, hindi po, ganitong dapat mong gawin, no, we don't do that. Is relationship, alright? Base form is relationship. But, of course, being a pastor, I have to fulfill my calling. I have to fulfill my role. I have to fulfill my position. Paano kami mas magiging productive? Yes, love ko sila. But, I always encourage them, hey guys, commit tayo. Kasi nagko-commit tayo hindi para kung kanino man, para sa Panginoon. Now, gusto ko malaman po ninyo na maganda sa atin, yes, hindi tayo transactional leadership. We are relational leadership. We're doing a relational leadership, yes, but also maging professional din. Pag nag-commit tayo, mag-commit tayo and magkaroon ng agreement and magbe-base tayo doon sa agreement na sinabi ng bawat isa. Alright? Maganda po maunawaan natin yun. Alright? Now, sa counseling po, mayroon tinatawag na Ako kasi,
Parang mas nagmamature ako at mas nag-grow ako when it comes sa relationship. Sa counseling po may tinatawag na I-thou approach and I-it approach. I-thou approach and I-it approach. Yung I-thou approach, it promotes relationships. Okay? It promotes genuineness and congruence and authenticity when it comes sa relationship. I use that approach na pag may nagkakamali, alright? I'm just doing yung parang foundation. Pag may nagkakamali, alright. Alam ko, lahat naman po tayo nagkakamali. Alam ko po, lahat tayo kaya mag-improve. Pwede tayo mag-improve. But my goal is to encourage him or her. And also, my goal is this. I want you to improve and thrive. Hindi ako papayag na ganyan ka lang forever kasi alam ko may potential ka and I have to tap that potential for the glory of God. Okay? That is what we call I-thou approach. Meron na pong tinatawag na I-it approach. Yung mga I-it approach, ganito yung mga boss na yan. Wala akong pakialam kung nagkamali ka, ayusin mo yan kasi binabayaran ka rito. Anong klase kang minister? Di ba? Si Lord ang pinagsisilbihan mo, bakit ganyan ka? Ayusin mo yan. Hindi ba natin sila na-appreciate? Pumunta na sa church, nagbihis na masahe, magsaserve pa, magbibigay pa. So, maganda sa atin bilang leader, yes. Okay? I-thou approach, genuineness, congruence, authenticity, relationship. Somehow, we have to refute that I-it approach na parang tinitignan natin silang bagay or robot or parang hindi tao. Kaya nga I-it approach. But what I'm trying here to say is this. Paano natin mababalanse yun? Yung I-thou approach. Gandang tanong. Yan ang sasagutin ko. Here's the thing. Alam niyo po sa atin dito. Kaya nga ang title ko, ang ganda, di ba? Maganda po sa atin pag boss ka, kapag leader ka, or kapag may nililid ka. Ang goal mo lang talaga is makuha mo yung objective. Kung bakit mo siya tinuturuan, bakit mo siya ini-encourage, at bakit mo siya pinupush. And once you get the objective or yung goal mo para matuto siya at para matapos at ma-accomplish yung mga trabaho natin, stop there. Okay? So for example, bigyan ko po yung example. May isa kang nililid na subordinate or meron kang team, may mga team ka at nagkamali. In-instructan mo na, in-encourage mo na, nag-invest ka sa kanila at ano pa, there's a time na talaga magkakamali sila. Biglang nagkamali nga. Alright? Nagkamali. Anong objective mo? Ang objective mo is this. Maitama yung mali. Maitama yung mali. Pangalawa, mag-improve sila from their mistakes. Ma-encourage sila na mag-bounce back kasi most of the time yung mga nagkakamali sinisisi yung sarili at hindi na na-encourage bumalik pa sa kanilang trabaho or gawin yung mga bagay-bagay. That is your objective. Okay? Ang objective mo is matama yung mali. Ang objective mo mas mag-improve sila. Ang objective mo is ma-encourage sila bumalik yung isang tao na gawin ulit yung isang bagay. That is your objective. And you have to stop there. Period. I just realized. Kaya minsan tayo po ay namemersonal at feeling nila tayo ay namemersonal kasi we overextend. That's it. We overextend. Ulitin ko, ang goal mo mag-improve sila at matama yung mali. At minsan, nag-overextend tayo sa ganitong paraan. Yung sinasabi ko dapat hindi kayo ganyan. Ayan na. We are overextending already. Dapat hindi mo ginawa yan. Sinabi ko na nga That is overextending. Now, kapag naturuan mo na tama na yung mali, ginawa na niya ulit at ginagawa na niya ngayon at gusto niya mag-improve, that's the objective and stop there. Alright? Tatapusin natin to, alright? Gagawin natin to para sabay tayo, tutulungan ko kayo. Let's do it. Hindi na natin uulitin yon. That's objective at gagalingan natin sa susunod. That's the objective. And stop. You have to stop there.
Stop right there. Do not overextend at don't blame these people. Guys, sabi ko naman sa inyo, dapat ganito. Di ba, in-instructan na kita eh. Pambira naman. You are overextending. That's the time nagiging subjective ka na. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Di ka nakikinig. Di ba, binigay ko na sa'yo yan last week. Bakit hindi mo pa ginawa? You were overextending. Do not overextend. Ulitin ko po, pag nakuha nyo na po yung goal, yung objective, stop right there. Ginagawa na nga niya eh. Diba? He's already trying his best na nga eh. You have to stop there. Right there. Alam niyo po, binabalanse ko po itong mga words ko, no? Maganda po sa opisina, sa ministry, or sa pamilya, huwag tayo masyado maging sensitive at huwag rin tayo maging insensitive. Minsan, yun nga po, kaya nga maganda ma-determine natin at distinguish natin, yung nagiging objective lang si boss. Hindi siya nagiging subjective. Minsan talaga, sensitive ka lang. Di ba? Kinorek ka lang eh, bro. Maganda gawin natin ganito. Alam ko ba, mas gaganda pa yan. Sometimes, we become insensitive. Sa kabilang banda, mga boss, masyado naman po tayong harsh or nagiging insensitive tayo sa feelings ng iba. Remember the IDAW approach. Use that. Be genuine, be congruent, be authentic, be relational. Yes, nandun yung professionalism. Pero lagyan natin ng relationship. Okay? At, kasi, ang dami kong mga observations na ganyan eh. I heard a lot of people na wala naman sa akin. Di ba? Hindi ko naman siya pinersonal sa part na yun. Bakit siya nagalit sa akin? Was he overreacting? Was he sensitive sa part na yun? Or naging sobrang insensitive at naging harsh lang ako? Na? Maganda po sa atin dito, no? Ang internalize natin, hindi yung ego natin. Ang magandang internalize po natin is, bakit kaya sinabi ni boss yun? Ba't kaya sinabi ni pastor? Ba't kaya sinabi ni kuya yun? Gusto niya mag-improve ako. Gusto niya mag-improve yung work namin. That's being objective. Doon din sa mga nakikinig at sa mga tumatanggap ng mga criticisms and mga corrections. Maging objective din tayo pag nakikinig. Kaya pala niya gustong ulitin ko yun kasi gusto niya mas the best pa yung gagawin ko at ng team. It's being objective. Right? Hindi po lagi na may personal. Hindi din po lagi ay, alam niyo yun, tayo ay dapat masaktan. Are you getting the point? So, I think, yun naman ang gusto kong sabihin. Kasi, maganda po may magsabi nito para at least, hindi po tayo laging na-offend, hindi po tayo laging nakaka-offend, at hindi po tayo laging nagtatampo or whatever. And, malitin ko, let's all be objective. Alright? So, that's it. Wala na ako. Baka i-prolong ko lang to. Okay na yan, 23 minutes. That's all for today's video. And I hope marami po kayo natutunan at babalik ako soon. Busy, pero kakayanin. Alright? Love you guys! Mabuhay mo kayo!